Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoong Kristo, mula sa iba't ibang panig ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito kung saan naroon ang ating mga kababayang overseas Filipino workers na nilikha, pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Yes, ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 495 ng Ride On Ministry, July 5, 2021. Araw po ng Lunes. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat. Nais po namin, Panginoon, na ialay sa inyo ang napakahalagang gawain na ito na pinagkatiwala mo sa amin. Mahayag ka, O Diyos, sa aming mga buhay, lalo na sa luklukan ng ating mga puso at isip. Salamat po, Panginoon, sa buong magdamag na kami po'y ginising mo. Salamat, O Diyos, sa manifestasyon ng iyong Espiritu Santo na kumikilos, nagpapahayag sa amin. Salamat po, Panginoon, sa napakasarap na tulog kagabi at gayon din sa iyong paggising sa amin sa umaga, naligtas, punong-puno ng galak at ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Yes, Lord Jesus, dulutan mo kami ng galak, ng unawa at gayon din ng gabay ng iyong Santong Espiritu. Pagkalooban mo rin kami, Panginoon, ng maayos na internet at signal. Lahat, Panginoon, ay iniaalay po namin sa iyo. Ikaw ang mahayag sa buhay namin. Karangalan mo ay para sa iyo lamang at hindi sa aming mga sarili. Sa ngalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Kumusta kayo, mga karaydon sa Panginoong Diyos? Kumusta ang buhay at kumusta ang umagang ito para sa bawat isa? Atin po rin natin ang Panginoon at tayo po ay umawit habang inihahanda natin ang ating mga puso at isipan sa ating pakikinig ng ating debosyon. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul,
I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. I give you my heart, I give you my soul. Yes, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At tayo po'y darako sa ating debosyon, mga ka-ride-on sa Panginoon. At nandun na po tayo sa chapter 11 ng the book of Acts. The Acts of the Apostles, the Acts of the Holy Spirit in Jesus Christ. Yes, Acts 11, verses 1 to 18. Yes, itong chapter na ito ay we will deal with it. Yes, from today up to Wednesday. At tayo ay darako sa chapter 12 by Thursday, hopefully, and prayerfully. And indeed, we acknowledge materials being used, like the King James Version, the Full Life Study Bible, and even the Magandang Balita, Biblia, and some reflective readings. At purihin po natin ang Panginoon sa ganitong pagkakataon ay tunay nga naman natin po nakakadaupang palad ng Diyos na siyang kapilas natin sa araw-araw. At ganito po ang sinasabi ng 18 verses na ito, Acts 11, 1 to 18, mga ka-ride-on sa Panginoon. Nabalitaan ng mga apostol at mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga Hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Joppe at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain mula sa langit. Ay inuhugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan.
Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa pati maiilap at ang lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't pumain." Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon na Panginoon, hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na napakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugod ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagbaba nito sa atin noong una. At naalaala ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Ngunit babautismahan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoon sa Kristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. Yes. Hallelujah, praise the Lord. Amen sa ating Panginoon. Ngayon kung mapapansin ninyo, kung kayo po ay naging kasama ko nitong nakaraang buong linggo, yes, maintindihan nyo yung aking binasa na ito po ay patungkol sa naging ulat ni Apostol Pedro sa iglesia doon sa Jerusalem, na kung saan ay dinipensahan ni Pedro ang pagbabagong buhay ng mga hintil. Yes. Kaya nga ho, mula talatang 4 hanggang doon sa talatang 17 ay isinalaysay ni Pedro kung ano ang naging kaganapan nung siya ay nandoon sa Jope. At gayon din
kung ano ang nangyari doon sa Cesarea kina Cornelio. Yes. Ito po ay importante, mga karayon sa ating Panginoon. Yes, kung hindi po kayo nakasama sa pagtugaygay natin nakalipas na buong linggo, basahin ninyo yung mga dinaanan na mga chapters nito bago dumating ang chapter 11. Mga karayon sa ating Panginoon, dito ang konteksto ng ating aralin at pag-uulat ni Apostol Pedro, na kung saan ay nabalitaan niya nino ang mga kasamang apostol ni Pedro. Sila na mga apostol ni Jesus Christ, the 12 disciples of Jesus. Pero hindi lamang sila. Siyempre yung 11 disciples, sapagkat ang nabalitaan nila ay patungkol doon sa nangyari sa ministeryo ginampanan nitong si Pedro. Hindi lamang ang mga apostol ang nakabalita, kundi mga kapatid. Saan? Sa buong Judea, na kung saan ang mga hintil ay tinanggap din ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ay pinakinggan, yes, nagunam-gunam, yes, kanilang naunawaan, kanilang tinanggap ang salita ng Diyos na ipinahayag, ipinatutuo nitong si Pedro sa kanila. Saan? Doon sa mismong bahay na ni Kapitang Cornelio na kasama ang kanyang mga inanyayahan. Kasama ang kanyang mga kabitbahay, kamag-anak at gayon din ang kanyang mga kasambahay, ang kanyang buong household. And what an amazing ministry that was done. Yes, a ministry of preaching the gospel, a ministry of inviting people to come together and hear the word of the Lord, and a ministry of evangelism and mission. At yan ay napaka-importante at gayon din yan ay matatawag natin na pagsambahay na kung saan ginamit itong panahon ng pandemya. Yan din ay matawag natin ng tahanan ditong si Cornelio ay naging family altar with other people joining with him with the presence of the Apostle Peter, intendedly to hear the message of the Lord through this apostle of him. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa panahon na iyon ay tunay nga naman na sa pamagitan ng word of mouth ay naipaparating, yes, ang kaganapan. Biruin ninyo sa buong Judea, kanilang nabalitaan kung ano ang nangyari, na maging ang mga hentil ay tinanggap din ang salita ng Diyos at sa kalaunan ay kasama na rin yung sila'y nangagsisi sa kanilang mga kasalanan at gayon din na sila ibinayaan ng Panginoon ng kaniyang pagpapatawad at paglilinis ng kanilang mga kasalanan at gayon din na kung saan ang kanilang pagkatanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ay nagbunga upang sa ganon. Nagpapasimula pa lamang si Pedro na nangaral. Bumaba na ang presence, ang kapangyarihan at paggilos ng banal na Espiritu sa kanila. Kung sa bagay, bago nangyari yan ay kumilos na
ang banal na Espiritu ng Panginoon at naihanda ang dako, naihanda ang mga taong ito, lalo na si Cornelio. Yes, naihanda na. At ginamit ng ating Panginoon ng kanyang anghel, ginamit ng Panginoon ng kanyang Espiritu, upang sa ganon ay maiparating ang pangitain kay Kapitan Cornelio at gayon din kay Apostol Pedro. Yes, kaya sabi ko sa inyo, kung kayo pinaging kasama ko dito nakaraang buong linggo sa ating pagtugaygay sa mga nakalipas na pinagdaanan natin, lalo tigit na kung saan ay maintindihan po natin mula verse 4 hanggang verse 17 sa ginawang pagsalaysay, pag-uulat ni Pedro sa iglesia sa Jerusalem. And of course, kung paano niya dinipensahan ang konbersyon ng mga hentil sa hanay ng mga kapwa-apostol niya at gayon din ng mga kapatid na mga mananampalataya sa iglesia doon sa Jerusalem. Mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, importante ito sa buhay at ministeryo, misyon at gayon din yaong the so-called, the administrative and even the managerial disposition of a certain particular church and all that existing are churches, especially Christian churches, that indeed reporting is important. Reporting is needed. Sharing is needed. Kailangan po yan. Kaya nga sa mga iglesia, nagkakaroon ng sa Wesleyan tradition, sa Methodist, gayon din siguro sa iba, nagkakaroon ng church conference o kaya church conference at maging sa hanay ng distrito, nagkakaroon ng district conference and even in the regional or annual conference level, nagkakaroon ng taunan na annual or regional conference session, like also in the local church in the district. And aside from that, ay nagkakaroon din ng ang iba, every 2 years o kaya quadrennial na pagtitipong pang national level naman, kung saan nagaganap po ang iba't ibang mga pag-uulat. Yes. Kaya ho yan ay importante. Panahon ng pag-uulat, hindi lamang nag-uulat sa isang august body, kundi kaakibat na nag-uulat na rin kanino sa Panginoon. At gayon din ang mga ulat na yan ay tanging ang Diyos ang siyang napaparangalan. At ang mga pag-uulat na yan ay nalalaman kung ang gawain ng Panginoon, kung ang iglesia, at gayon din, even including such performances of the church workers and even the local church and the district, the annual conference or regional conference, and even the national level. At yan ay nangyayari gayon din ng mga evaluation, pagsusuri. Nangyayari ang pag-aaral at gayon din paglalatag ng mga amendments, paglalatag ng mga resolusyon, paglalatag ng mga bagay-bagay na kung saan ay makatutulong kung alin yung mapapabuti pa at kung alin yung outdated, kung alin yung mga bagay-bagay na lalong makapagparubdo at lalong makatutulong sa patuloy na development at pag-usad ng gawain ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Yes, a venue, a place of camaraderie and solidarity among Christian believers. From the Lord Jesus Christ down to the officers, those who are in the position, and those who are selected as belonging to that body as
the representations of a such created body in the local church or mission church. Kaya nga ho, napaka-importante yan. Sinasabi ko yan dahil lahat yan ay aking pong naranasan bilang naging administrative pastor, bilang naging district superintendent sa pinanggalingan, bilang naging bishop sa pinanggalingan, bilang naging national bishop nitong ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, and other works in the ecumenical at gayon din sa iba pang mga gawain. Yes, importante. Even in the secular world, yes, at gayon din sa gobyerno, sa lahat ng mga nabuo na organisasyon, meron lagi na panahon ng pag-uulat na regular at meron din panahon na kung saan hindi man regular pero pagkakataon na ibinibigay. To share something, to report something. Yes, nang mga iyan ay tunay nga naman na nakapagbibigay po ng enlightenment, nakapagbibigay ng inspiration, encouragement, and even to push others to join together in the ministry of the Lord that Jesus Christ. Kaya nga ho, sa mga pagtitipon katulad niyan, in the existence and life and ministry, and even in the managerial and administrative governance of the church, my dear friends in the Lord that Jesus Christ, na kung saan a venue also, yes, na kung saan ang mga nagiging bunga ng gawain patungkol sa Diyos, lalo na sa pagdagdag ng mga tinawag, mga piniling, at mga itinatalaga at isinusugo ng Panginoon ay dumaraan sa mga ladder of step na yan. Hanggang doon sa pinakamataas na kung saan ay legislative body na tumatalakay within the bounds and facilitation sa kung saan isang committee, isang council o lupon merong kinalaman patungkol sa mga manggagawang babae at lalaki. Yes, mga ka-ride on sa ating Panginoon. Diyan ho ay talaga naman ginagawa ng paraan upang pag-aralan, upang sa ganon na examinin, upang sa ganon ay talaga naman mapili yung mga talagang tinawag ng Panginoon kung talagang sila ay para sa gawain ng ating Panginoon, o kaya naman ay sila naman ay napilitin lamang, o kaya ay wala na silang maibang trabaho kundi pumasok sa ministeryo ng Panginoon. Pero kung ang isa, dalawa, tatlo, apat o higit pa na talagang tinawag at pinili at itinatalaga at sinusugo ng ating Panginoon, yes, diyan ho, sumusulpot yung sinabi nga ni Pedro doon sa verse 17, kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoon sa Kristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Yan ay isang katanungan. Nakatanungan magpahanggang sa ngayon at gayon din sa darating na panahon. Kapag niayon, niloob para sa Panginoon, walang makahadlang yan. Katulad ko na bilang isang tao na hindi naman dati nasa mundo ng ministeryo ng Panginoon, dumating pagkakataon na kung saan tinawag din tayo katulad ng iba, iniwanan natin ang trabaho natin sa secular. Pumasok tayo na kung saan walang daladalang lukbutan o ano paman. Yes, walang kamuwang-muwang sa ministeryo. Pero ang Panginoon, napakabuti. Ang Panginoon
na kung saan kapag yan ang nilayon niya, ang Panginoon na kapag yan ang kanyang kalooban, mangyayari ang kanyang kalooban. Kaya nga na importante mga ka-ride-on sa Panginoon, sa lahat ng ginagawa at pagkilos ng Panginoong Diyos, ang kanyang banal na Espiritu ay hindi na itatago. Pansinin niyo po yan. Yes, lagi ho na kung saan ay nababalitaan. Katulad nga sa pangyayaring ito na nabalitaan ng mga apostol at gayon din ng mga kapatid sa buong Judea, na ang mga Hentil ay tinanggap din ang salita ng Panginoon. Yes. Kaya dito itong si Pedro, siya ay umahon mula sa Cesarea tungo doon sa iglesia sa Jerusalem. Ganyan po ang buhay ng mga lingkod ng Diyos. Lagi-lagi na kung saan ay umaahon. Ang ibig sabihin sa ibang salita ay humahayo, lumalakbay. Yes. Hindi lamang na kung saan ay nakatigil sa isang lugar, hindi lamang nakatigil sa kanyang comfort zone, kundi kung saan yung pangitain ng Diyos, kung saan yung utos ng Diyos, kung saan yung ipinapagawa ng Diyos ay nandun. Ang mga lingkod ng Diyos, katulad ni Pedro na umaahon, lumalakbay at ginagampanan nais ng Panginoon Diyos na hindi nagrereklamo. Di ba? Sumusunod, hindi nagrereklamo. Hindi ko alam kung meron ding mga nagrereklamo mga lingkod ng Panginoon. Kung meron din mga laiko na nagrereklamo sa Panginoon. Kung meron din mga iba na kung saan ay ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, pero kulang sa gawa. Yes, mga tinatawag na kung saan ay Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso at gayon din sa gawa. It should always be the wholeness. Yes, the wholeness of it. Kung ano ang sinasabi ng labi na nanggagaling sa puso na totoo, ay yun din ang ginagawa na hindi lamang hungaw-ngaw. Hindi lamang ho na kung saan hay hanggang salita lamang, kundi merong kaakibat na tamang gawa at gayon din nakatutulong sa gawain ng Panginoon at gayon din nakaambag sa patuloy na paglago ng iglesia ng Panginoon, lalo na sa pamahayag ng mabuting balita at gayon din sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Yes. Tayo, mga ka-ride-on sa Panginoon, meron din ba na kung saan ay nababalitaan? Na kung saan ay bunga ng ating paglilingkod, bunga ng ating ministeryo, at bunga ng ating pagtatapat kay Jesus. Yes. Gayon din sa atin, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. How often with sincerity and faithfulness na tayo po ay tumutugon sa panawagan ng Panginoon na kung saan ay umaahon, humahayo, naglilingkod, nagmiministeryo, gamit ng ating mga spiritual gifts. Gayon din ang ating buhay at lahat-lahat pinagkatiwala, ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Yes, ahon mga kababayan, ahon mga kapatid, ahon iglesia, sabay-sabay tayong umahon, humayo, sabay-sabay tayong mangaral, magturo, magministeryo, at tignan natin kung ano ang pambihira na mababalitaan sa buong Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Yes. Mga ka-ride-on sa Panginoon, kahit panahon ng pandemya,
Wala sana hong makahadlang sa atin sa kalooban ng Diyos na gumawa ng kaparaanan upang sa kanon ay maiparating pa rin natin ang mensahe ng buhay, ang mabuting balita ng kaligtasan sa sino man maaabot nito, kahit na panahon na kung saan ay, ang dami naman na kung saan ay mga health protocol sa panahon na ito. Pero habang merong mga sagga at habang merong mga ganyan nangyayari sa panahon na ito, ang Iglesia ng Panginoon, ang banal na Espiritu ng ating Panginoon kay Kristo Jesus, ang salita ng Panginoong Diyos, katulad ng alin? Ng isang maagos na tubig, sa ilog, na kung saan ay hadlangan mo man ang hadlangan, pero hahanap ng paraan kung paano ang tubig na yan ay makaagos pa ng higit pa. Pansinin ninyo, maging yung poset ninyo kapag yan ay sinikil natin, sumusulpot, tumatalsik ang mga maliliit na tubig na matatalas. Ganyan din ho ang gawain ng Panginoon. Habang hinahadlagan, habang merong mga banta, habang merong mga pagsubok, habang merong mga sagka at balakid, lalo natin nakikita ang kaparaanan ng Diyos. Lalo natin na nararanasan ang ginagawa ng Diyos at lalo natin na nakikita ang mga kamangha-mangha at mga kababalaghan na paggilos at ginagawa ng ating Panginoon. Yes, indeed. Magpatuloy tayo na umaahon lagi sa buhay na ito. Upang sa ganon ay meron pong nababalitaan. Yes. Upang sa ganon ang mababalitaan na hindi lamang yung katulad ng ganito nung panahon ng Hapon, nung panahon ng mga Espanyol, nung panahon ng nakalipas na mga gera, nung panahon na kami ay ganito pa, nung panahon na kung saan ang telebisyon ay kulay itim, kulay brown pa. Yes. Wala na bang nababalita na kung saan ay patungkol naman sa panahon na ito? At gayon din sa mga nangyayari sa panahon na ito na mga ganda? Wala na mababalita na kung saan ay mga revelasyon at mga pangitain patungkol sa kasalukuyan na merong kaugnayan sa panghinaharap? Yes. If we are really in the Lord that Jesus Christ, yes, being anointed with the Holy Spirit, and of course, continuously na kung saan nadidiligan ng salita ng Panginoon at gayon din ang ating pagkasama-sama. Nothing is impossible with God. Na kung saan tuloy-tuloy ang ating pag-ahon, tuloy-tuloy ang mga magagandang mababalitaan, tuloy-tuloy kung meron mga hindi magandang nangyayari, nagpapalakas sa ating pananampalataya, nagpapalago sa ating espiritual na pamumuhay. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kung nakikita niyo ang lingkod ng Panginoon ay parang walang problema, ano po? Parang walang pinagdadaanan ng pamilya, parang walang pinagdadaanan ang isa sa pamilya ng buhay, pero nandiyan ang pinagdadaanan. Pero ano man nagdadaanan, it should not be the case or a situation that will hinder our ministry to the Lord. Kaya nga, ang sabi ng aking misis ay, dito ka kasama mo si Lola, magpatuloy ka sa iyong ride-on ministry, pamamahayag ng salita ng Panginoon at gayon din sa mga pananalangin. Yes, kaya naman silang pumalaot doon. Kung kasama pala akong pumunta doon ay hindi rin pala ako makakapasok. Bawal din palang lalaki, bawal din palang senior citizen, bawal din pala yung bata na may edad pababa. At gayon din ang pwede lang magbantay ay isang babae. Buti na lamang at ang aming nag-iisang anak ay nagkaroon ng girlfriend na babait at may concern. At sumama at iniwanan din pansamantalang kanyang mga kapatid. Yes, na kung saan magpahanggang sa ngayon ay hindi pa alam kung saan.
kung kailan na maoperahan. Yes, sa marami pang pinagdadaanan, maaaring magkaroon ng aberya. Pero lahat yan ay ipinasasakop sa Panginoon. Ang lahat yan ay pinagkakatiwala sa magagawa ng Panginoong Diyos at gayon din sa lahat ng kanyang mga kakasangkapanin. Well, in terms of ang mahirap sa panahon na ganyan na kung saan ay may karamdaman na ospital, ay tunay nga naman ang isa sa mga problema ay financial. Pero lahat ng yan pinagkatiwala na sa Panginoong Diyos, at ang Diyos ang siyang kikilos sino paman, at gayon din ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan kung saan nalalabas yung tubig ng buhay na magbibigay ng pag-asa, na magbibigay ng lakas at magbibigay ng kagalingan, na magbibigay na hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga iba na binayaan, kundi sa mga Hintil. At tunay nga naman ang sinasabi ng ating Panginoon, at gayon din na yan ay pinatutunayan nitong si Pedro, na itong si Jesus Christ ay Lord para sa lahat. Palakpakan natin ang Panginoon para sa lahat. Kaya nga ho, ahon lang tayo ng ahon sa buhay na ito. Hallelujah. Ngayon, dito ngayon ang isang eksena sa pagkakataon na ito, na bago nagulat itong si Pedro sa iglesia sa Jerusalem. Ngayon, dito ngayon ang sinabi ng mga Hudyo. Pinunos siya ng mga Hudyo na kasama niya, na naborn again din, na napuspos din ng banal na espiritu. Kung minsan merong ganitong sa loob ng church, kung minsan merong ganito maging sa private world o maging sa isang pamilya o saan man. Yes, totoo po yan. Meron pong mapagpuna, meron pong mapag-criticize, at meron po yung iba di maintindihan. Pero maganda naman, nakakatulong naman ang pagpuna, lalo na kung ang pagpuna o kritisismo ay constructive, at gayon din na kung saan ay meron siyang ilalatag na alin na resolusyon. Meron siyang ilalatag na kung saan ay makatutulong, rather than of puna ng puna, putak ng putak, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Pero wala namang inilalatag na option. Wala namang ilalatag na kung saan ay makatutulong. Yes. Hindi sa ganoon ang layon dito nga sinasabi natin dito sa puna na ito. Yes, pinuna si Pedro dito ng mga kapatid na Hudyo. Sa anong klaseng puna? Yes, dahil nga naman itong si Pedro, nakituloy ka sa mga Hentil. Yes, yan ang kanilang puna. At nakisalo ka sa kanila. Yan ang kanilang puna na sinabi. Sino ba itong mga Hentil, mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Yes, ang sino man na hindi ho Hudyo. Sila ho ay tinatawag ng mga Hudyo na mga Hentil. Yan ang katotohanan po. Yes, ang tawag ng mga Hudyos sa mga hindi Hudyo, sino man ay mga Hentil. At gayon din, maring sa kanilang kultura, maring ilan sa kanilang mga paniniwala, at gayon din sa kanilang pamahiin. Katulad dito na kung saan ang Hudyo ay hindi po nakikituloy sa mga Hentil, at gayon din na hindi ho nakikisalo sa kanila. Pero salamat na lang sapagkat ang revelasyon ng ating Panginoon ng kanyang Espiritu kay Pedro, na kung saan Jesus for all.
Hallelujah at praise the Lord. Ang Panginoon sa Kristo para sa lahat. At gayon din na kung saan yung sinasabi nga dito ni Pedro sa mga nakalipas na ating pagtalakay sapagkat binanggit din niya ang mga bagay-bagay na kung saan. Di ba siya pinagpapatay ng papatay na hayop at kakainin niya sapagkat siya po ay gutom na gutom. Pero diyan ay nagkaroon siya ng hindi niya magawa sapagkat meron siyang pinanindiganan. Yes, meron siya na kung saan ay kinikilala. Ang kanyang sinabi nun, kung matatandaan ninyo, hindi ko po magagawa yon na Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Ngayon, ang kanyang salaysay, muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, nagiging maliwanag ang kanyang pangitain, nagiging maliwanag na kung saan ay kasagutan. Doon mismo sa puna ng mga kapatid na Hudyo kay Pedro sa kanyang pakikituloy sa din sa pagkikisalo niya sa kanila. Yes, na yan din ay ating mapanghahawakan sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi, huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos at pati ang mga hentil. Yes, nilinis ng Panginoon at sino man na nililinis ng Panginoon, yan man ay Ilocano, yan may Tagalog, Itawis, Bisaya, o sino man siya, anumang lahi, Koreano, o ano man saan siya nanggaling na mundo sa daigdig na ito. Yes, ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Ang pagliligtas ng Diyos para sa lahat. Ang plano ng Diyos para sa lahat. Ang paglilinis, pagpapatawad ng Diyos para sa lahat. Ang langit mula sa ating Panginoon ay para sa lahat. Hallelujah, praise the Lord. At dito, yes, isinalaysay ni Pedro ngayon ang buong pangyayari, walang labis, walang kulang. Buhat sa pasimula. Hallelujah. Mula doon na kung saan ay nandun siya sa bubong, sa tuktok ng bubong na nananalangin. Yes, hanggang sa kung saan nagkaroon siya ng pangitain. Hanggang sa kung saan ay merong ang sinasabi ang Panginoon sa kanya iniuutos. At gayon din ang napakinggan niya na huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis na ng Panginoon. At gayon din na kung saan nakita niya ang pangyayari ng pakitain ng Diyos. At gayon din na kung saan nangyari yaong pangitain ni Cornelio at nakarating sa kanila doon sa Joppe ang tatlong lalaki na kung saan ay sinusundo si Pedro upang sumama at gayon din na kung saan ay pumunta doon sa tahanan ni Kapitan Cornelio at yari nangyari na kung saan ay sinamahan siya ng 6 na mga Hudyo na mananampalataya na rin sa ating Panginoong Hesukristo. Yes, sinalaysya niya lahat yan. At gayon din ang sinabi sa kanya ng Espiritu Santo, sinalaysay niya. At gayon din na kung saan ay sinalaysya niya na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo ayon sa pagkasalaysay ng tatlong ipinadala nitong si Cornelio. Kung ano yung sinabi ni Cornelio sa tatlong ipinadala niya, na sinabi din sa kanya, ayon din ang kanyang isinalaysay. Yes, gayon din mga ka-ride on sa Panginoon. Na kung saan napakahalaga yung sinasabi doon sa verse 14, sasabihin niya sa iyo ang tungkol
sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Importante yan. Na bahagi nito, kaya nga ho, Jesus for all. At gayon din ang pagliligtas ng ating Panginoon ay para sa lahat ng individual at sambahayan. Yes, ang usapin na lamang dito kung ang bawat individual o bawat sambahayan ay patutuloyin si Jesus, pakikinggan at tatanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Yes, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, gayon din na kung saan ay naalala din ang patungkol kay Juan Bautista na nagbautismo sa tubig. Pero ngayon, binabautismuhan itong mga hentil na ito. Katulad din sa kanila ng mga disciples ng Panginoon at gayon din na may pang mga mananampalataya, nag-Espiritu Santo. At nangyari lahat yan. Yes, pinagpala ng Panginoon ang mensahe na dinala ni Pedro. Na kung saan nagpapasimula pa lamang siya na magsermon, magpatotoo. Yes, bumababa na ang presensya, kapangyarihan at paggilos ng banal na Espiritu. Hallelujah at praise the Lord. Mga kapatid sa Panginoon, ano ang nais kong iparating sa inyo? Kung paano si Apostol Pedro nagsalaysay siya, nagulat siya, nagpatotoo siya sa pangyayari. Buong pangyayari mula sa pasimula. Tayo mga ka-ride-on sa Panginoon. Ano naman ang ating kwento? Ano naman ang ating maaring isalaysay? Ano naman ang ating maibahagi, ang ating ma-share na buong pangyayari? Walang labis, walang kulang sa totoo. Yes, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mga kapatid sa Panginoon, importante dito yung tamang pag-uulat. Importante dito yung tamang laman ng iniuulat. Hindi obra sa harapan ng ating Panginoon ang inimbento o kaya propaganda o fake news upang sa ganun ay maitaas lamang ang isang tao. Kundi ang pawang katotohanan lamang, ang katotohanan lamang na siyang nagpapalaya, ang katotohanan na kung saan ay buong katotohanan na makabubuti, makatutulong, makapagpapalakas, makapag-i-inspire, makapag-iinganyo, at makapaghuhubog pa ng marami upang lalong mahikayat na makibahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yes. Ako po'y naniniwala na meron tayong maisasalaysay sa iba. Di ba? Araw-araw ginigising tayo ng Panginoon. Araw-araw pinagpapala tayo ng Panginoon. Araw-araw meron tayong panibagong karanasan mula sa Panginoon. Yes. Kung merong hindi nawawalan ng patotoo, kung merong hindi nawawalan ng itinuturo, ipinapangaral, ibinabahagi, sinasalaysay, inuulat ang iglesia. Ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mananampalataya. Kaya nga ho, bawat verse sa banal na kasulatan, kahit ulit-ulitin natin, hindi tayo nagsasawa. Di ho ba? Tama ho ba ako mga ka-ride-on sa Panginoon? Kahit ulit-ulitin mo yan ay basa-basahin, kahit ulit-ulitin mo na yung isi-sermon mo, meron laging panibago na message na ipinapalating. Merong isang lingkod ng Diyos na ito ay naabutan ko rin sa ministeryo, isang matangkad na pastor at talaga naman sa tingin mo ay disiplinary at seryoso. Alam niyo ba na yung pastor na yan? Ang laging kanyang isinesermon patungkol sa tithing.
pagkakaloob ng tithes ng mga kaanib sa iglesia at ang kanyang declaration. Hanggat hindi tayo lahat ay nagkakaloob ng ating monthly na ikapo, every Sunday, puro patungkol sa ikapo ng aking isesermon. Ginawangan niya. Ginawangan niya ang pastor na ito every Sunday umabot ng 1 taon hanggang hindi maging tithing church ang church na yun. Sermon niya, tithing, 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 tithing. Alam mong church na yun? Naging tithing at church. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Mga kapatid sa Panginoon, panghuli sa ating pong pagtalakay dito sa ulat ni Apostol Pedro sa iglesia doon sa Jerusalem. Nang marinig ang kanyang salaysay, eto na ngayon, tumigil na sila sa pagpuna. Buti nga naman, yes. Tumigil na sila sa pagpuna. Ang hirap minsan kasi, nauuna yung pagpuna kaysa pakinggan muna yung nilalaman ng salaysay, di ho ba? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna. At ang magandang nangyari at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Hallelujah. Yes, sila ho ay nagpuri sa Diyos. At ang sabi nila, kung gayon, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataon, magsisit magbagong buhay upang maligtas. Yes, importante po yan. Ang bawat pagkakataon para sa bawat tao, sino man siya, anumang lahi, ano man ang kanyang paniniwala, kung siya'y tinouch ni Lord, kung siya'y tinawag ni Lord, at gayon din na kung siya ay nangagsisisi ng may katapatan at kataimtiman, mararanasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon. Mararanasan niya ang pagpapanibagong buhay mula sa ating Panginoon. At gayon din tiyak mararanasan din niya ang pagliligtas ng Panginoon at gayon din ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. At gayon din po ang matanggap ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Kaya nga ho, panahon ng pandemya, o maging sa kabila ng pandemya, kasangkapanin tayo ng Diyos. Sino man na tao na ating pong makadaupang palad, maaari tayong kasangkapanin ng Panginoon, katulad ni Pedro at ang iba pang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, huwag tayong tumigil na kung saan ay nagsasalaysay, nagpapatotoo, nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan at gayon din ng mga ginagawa ng Panginoon sa bawat isa atin nang magkaganon. Maraming mga tao na kung saan ay patuloy na i-bless pa ni Lord ang kanilang mga buhay. Yes, sa panahon na ito at sa lahat ng panahon, we need to share about Jesus, about the Word of God. Mga kanaidon sa ating Panginoon. Sapagkat itong si Jesus ang siyang kalubusan ng buhay ng bawat isa. Siyang katugunan ng lahat ng ating mga pangailangan. Siya ang katugunan ng naman sitwasyon meron tayo sa buhay natin. Isa sa mga awitin ng papuri ay patungkol sa ating Panginoong Jesus.
mag-isa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi, ang karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makaaasa, kaligtasan, lubusang ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, buhat ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus sa habang panahon. Yes, purihin natin ang Panginoon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At ang Panginoon natin ay lagi po natin masan sa araw-araw at maging sa tuwit-tuwina. Ngayon ay ating pong batiin ng mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Ang kapatid na Federico Villegas Cruz Sr., ang kapatid na Kuya Fred, kahanib po ng Capital Methodist Church, Balanga City, Bataan, at gayon ng kapatid na R.D. Asuncion ng Quezon City. Minsan ay kahanib natin ito sa Good Samaritan Methodist Church na katilad doon sa bandang Pilenbes 2. Quezon City, Metro Manila, at gayon din ang kapatid Valenzuela Lucena na nandun sa bandang Aglanggia, Nicosia, Cyprus. At gayon din ang ating kapatid Monica T. Gayogoy ng Abulog, Cagayan. At ang Reverend Dr. Emily Tangona ng Quezon City, Maricel Ramirez de la Cruz ng Taguig City, Metro Manila. Gayon ng kapatid na Lynn Ana Morales, Julia Medrano na nandun sa bandang Hong Kong. Yes, mula sa San Luis Isabela. Gayon ng kapatid na Maribiga Tangona ng kapatid na Zerces Lapitan ng Rizal Nueva Ecija. Ang Reverend Danny Rojas ng United Methodist Church, nakamasid dyan sa bandang Sali de Bonso, Bulacan. At gayon din ang kapatid na Jan Nelly Puwitz ng Fulton, New York, United States of America. Yes, ito lamang po ang mga kapatid natin na kung saan ay nakarating sa impinan ng Rydon Ministry.
na celebration ng kanilang birthday sa araw na ito. Yes. Aming amadaming Panginoon, kami po ay nagigisa sa kanilang celebration ng birthday. Yes, kasama Panginoon ang aming pagbati at gayon din ang aming panalangin para sa kanilang lahat, Panginoon. Hindi lamang sila na nabanggit ang kanilang mga pangalan, kundi lahat po ng may birthday sa araw na ito. Saan man sila naroon sa Pilipinas. At gayon din sa iba-ibang mga bansa, kasama po ang mga sanggol na ipinanganak mismo sa araw na ito. Yes, Lord Jesus Christ, may you be their unseen guests of their celebration of birthday. Providing them, O Lord, the joy of celebrating, yes, the happiness, and even the opportunity of praying together with the thanksgiving and rededication of their lives, the family they belong and everything, O Lord. Dalayan po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ay pagpalain mo sila sa lahat ng panahon and more years to come into their respective lives with good health and wellness. Yes, and even successes and blessings. At ganyan, Panginoon, na kung saan ay pagkalooban mo po sila lagi, Panginoon, ng maayos at malusog na pag-iisip at magimnang pakiramdam at higit sa lahat, Panginoon, ang kanilang kalusugan at pangangatawan, Panginoon. Yes, pagpalain niyo sila at ganyan ang kanilang mga kabuhayan at sa mga lingkod mo sa kanilang ministry and mission and leadership na kanilang ginagampanan. At gayon din, Panginoon, sa mga sanggol na pinanak sa araw na ito, pagpalain niyo sila, Panginoon, at magabayan sila sa pamagitan ng iyong Spirit. At gayon din ang kanilang mga magulang na umaaruga sa kanila, Panginoon. Yes, matugon ang kanilang mga pangailan sa araw-araw. Ang mga batang ito ay magsalaki, Panginoon, na maging good stature ang kanilang body. At gayon din na magkaroon sila ng sound mind, Panginoon, and good spirit within their hearts. At gayon din, Panginoon, na kung saan sa kalaunan, sila po ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga buhay. Yes, Lord, ikaw po ang siyang maghari sa kanila, magpala sa lahat ng panahon, and may you always be Jesus, their Jesus, every day, every moment ng kanilang mga buhay. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin para po sa mga birthday celebrants at gayon din sa lahat po ng mga sanggol na pinanganak sa araw na ito. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, sila po ay handugan natin ng awit sa pagkakataon na ito. Hallelujah. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesyahan natin minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan gayo'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesyahan natin binamahal.
Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. At gayon din lahat po sila na ipinanganak ng mga sanggol sa araw na ito. Palakpakan po natin silang lahat. At gayon na kung saan itinaman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan sa panibagong blessing na dumating sa kanila. Hallelujah, praise the Lord, at amen sa ating Panginoon, na tayo po'y dumako sa ating mga panalangin. At siya po ang ating maasahan, yes, natutulong lagi sa anumang mga pinagdadaanan natin sa buhay na ito, yes. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat po sa bawat mensahe na pinagkakaloob mo sa amin araw-araw, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, ikaw po nangungusap sa amin sa pamagitan ng iyong Holy Spirit. Salamat, Panginoong Diyos, sa bawat katitikan iyong ipinadadaloy sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Upang ang aming mga puso, isip at buhay na kung saan nagugutom, nauuhaw sa iyong salita at gayon din sa Espiritu mo, ay tunay nga naman na mabusog, na maibsan, mapalakas, at magkaroon ng tuloy-tuloy na spiritual nourishment, spiritual nutrients, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo. Yes. How great thou art, O Heavenly Father, that you are God indeed, that you are our Jesus, our Lord and Savior, our King of Kings, our great provider, Jehovah Jireh, and even our great healer, Jehovah Rapha, and even our day-to-day, every moment na nagsisilbi na great shepherd namin. Thank you so much, Lord, for your faithfulness is great. Yes. Gayon din, Panginoon, salamat po sa iyong mga malasakit, sa iyong mga concerns sa amin sa araw-araw. Yes, sa iyong pag-ibig din nagmamaliw. Sa inyong pagtugon sa lahat ng aming pangangailangan. Sa lahat po ng inyong mga paalaala pangaral sa amin. At gayon din, minsan, Panginoon, kami po'y pinapalo mo. Nasasaktan, pero nagkakaroon ng mabuting idinudulot nito. Thank you, Lord Jesus. Maaari po ba, Panginoon, na lagi mo kaming paluin, lagi mo kaming paalalahanan, na kasama ang iyong pag-ibig, kasama ang haplos ng iyong pagmamahal, kasama ang inyong mairugin, na magbibigay sa damdamin namin, kaisipan at buhay ng pagpapalayang ang manahan sa amin ay ang kapanatagan, ang pag-ibig, at gayon din ang panunulukan ng banal na Espiritu sa aming mga puso sa araw-araw at sa tuwit-tuwina na siyang kasakasama namin, Panginoon, na magliligtas, magpapatagumpay sa lahat ng aming haharapin at gagawin, Panginoong Diyos. Yes. Pinagmamalaki ka namin, Panginoong Diyos, hindi po kami magsasawa na kung saan ikaw ay aming iniuulat. Na ikaw ay aming isinasalaysay, isineshare, ibinabahagi, ipinangangaral, ipinapatotoo at itinuturo. Ang mga salita mong wagas, hindi kumukupas, lalong nagiging maningas, lalong nagiging fresh, lalong nagiging pakinabang, lalong nagiging nagsasalita. Hallelujah, praise the Lord, napakabuti mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buong nakalipas na buong linggo. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng pananambahan na kung saan ay pinangunahan mo. Kahapon, sa lahat po ng churches within the church itself, and even sa mga live streaming, Panginoon. Yes, salamat po ng marami. Kahit na panahon ng pandemic, nagpapatuloy ang gawain. Kahit merong mga quarantine at merong mga health protocols, nagpapatuloy pa rin ang ministry. And thank you so much, Lord Jesus,
for being with us, providing the strength, providing the courage, the boldness, and even providing what we need every day, and even providing the energy and the beautiful aura of our faces and bodies, always ready to move on and to share the gospel wherever. Panginoong Diyos, salamat po sa lahat po ng mga katugunan, sa mga kahilingan, mga panalangin, at gayon salamat po sa lahat po ng mga karanas ng kagalingan, Panginoong Diyos, mula sa mga karamdaman kanilang pinagdaanan, at gayon Panginoon, sa mga tinamaan ng COVID-19, pero sila ay po'y nakarecover na. Yes. Lahat po sila, Panginoon, di lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng mundo. Salamat po na marami at patuloy silang makararanas, Panginoon, ng kagalingan, ng kalakasan, at gayon ni Panginoon, kung anuman natutunan ng mga aral, Panginoong Diyos, it would always be continuously be inculcated in their minds and hearts, the beauty of your presence, the beauty of your message, the beauty of what you did sa kanila, Panginoon. Yes. May you indeed provide opportunity for them, O Lord, to grow spiritually and even to deepen their faith in you, O Lord. At gayon, Panginoon, na sila po'y magkaroon, Panginoong Diyos, ng kauhawan sa iyong salita, at gayon din sa mga ganitong klase ng gawain, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat po sa lahat po ng mga blessings na tatanggap namin sa inyo sa araw-araw at sa tuwid-tuwin. Salamat din, Panginoon, maging sa mga mapapait na mga karanasan, sa mga pagsubok, sa mga unos ng buhay na amin pong dinaanan, na kung saan nagpatatag ng aming pananampalataya, na kung saan ay nagbigay sa amin ng panibagong hope, nagbigay sa amin ng panibagong paradigm, nagbigay sa amin ng panibagong pananaw, nagbigay sa amin ng panibagong lakas, and even perseverance and patience, and with all the creativity and innovation na ipinagkakaloob mo, Panginoong Diyos, tunay nga naman na sa iyong presence, sa iyong pagkilos, sa tulong mo, nakakayanan namin na ma-overcome ang mundong ito. Nakakayanan namin na harapin ang anumang mabibigat na mga pagsubok, suliranin, at mga pananagutan sa buhay. Yes, Lord Jesus. Kahit na panahon na kung saan nakaranas kami ng iba't ibang klase na yumuyog-yog sa aming pananampalataya, we still appreciate life that you have entrusted. We appreciate your presence with thanksgiving. We appreciate all of these circumstances, all of these norms in life, struggles, good or bad or whatever it is, Panginoon. Yes, nakatutulong sa amin, Panginoong Diyos, na kung saan ay mas lalo kaming nahuhubog, napapanday, at lalo kaming nagiging better. Lalo kami, Panginoong Diyos, nagiging mature, at lalo kami, Panginoong Diyos, na nagiging mabuting pakinabang at may katuturan at kabuluhan at naibabahagi sa lipunan, pamilya o anumang sirkulo ng buhay kami, Panginoon, umiikot, gumagalaw sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. Aming Ama at aming Diyos, gayon din ang prayer request na dumating sa himpinan ng Ride on Ministry mula sa kapatid na Josie Rosa Evangelista Sullivan, alas 6 ng 41 kahapon, na kanyang prayer request. Bishop, kindly isama po ninyo sa prayer anak namin na Joy E. Sullivan. Interview po niya bukas ng umaga, ngayon po sa Philippine Rise. Yes. Munoz and Webesia. Thanks, God bless po. Yes. Aming Amadaming Diyos, nagigisa po kami sa prayer request na ito ng kapatid mula dyan sa Bandang Maria Aurora. Yes, aming Ama at aming Panginoon, kay buti-buti mo, Panginoon, sapagkat binigyan mo ng opportunity ang kapatid na Joy E. Sullivan upang sa kanong Panginoong Diyos ay humarap siya sa interview ngayon mismo, Panginoon, para po sa available na trabaho, Panginoon, dyan sa bandang Philippine Rise. Yes, umasa kami, Panginoon, na ikaw po ang siyang sumakanya. Magbigay po ng kapanatagan, magbigay po, Panginoon, ng excitement, magbigay, Panginoong Diyos, ng joy deep within her heart, Panginoon. And of course, the wisdom and knowledge kailangan niya upang sa ganun ay
masagutan niya. Lahat po ng madadali at gayon ng mga mahihirap na mga katanungan. Yes, alalayan mo siya, Panginoong Diyos, nang sa ganoon ay maging tumpak lahat, Panginoon, ng kanyang kasagutan. At kanyang maipasa, Panginoong Diyos, ang interview na ito and all the requirements needed, Panginoon. In the mighty name of Jesus, may it happen, Panginoong Diyos. Bless mo, Panginoon, at pangunahan ng interviewer at gayon, Panginoon, ng Philippine Rice. At gayon, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoong Diyos, nitong Joe Joy E. Sullivan. At gayon din ang naghihintay na katagumpayan na kapalaran ng kanyang buhay with your blessing to the whole family of Evangelista family and Sullivan family dyan sa bandang Maria Aurora Province. Yes, Lord, yan pong aming panalangin sa Kanya. At gayon din, Panginoon, na kung saan, yes, batin niyo, Panginoon, na kung saan ay ang Taal Volcano ay nag-aalboreto sa kasalukuyan at baging sa mga nakalipas na araw, Panginoon, na nangyayari po, Panginoong Diyos, ang evacuation. Yes, umasa kami, Panginoon, kung paano ang iyong pagliligtas ay naranasan ng bansang Pilipinas sa iba't ibang mga sakuna na pinagdaanan. Gayon din, Panginoon, panalangin namin, O Diyos, ng inyong malubos at malawak na proteksyon, pag-iingat at pagliligtas sa aming mga kababayan dyan sa bandang Batangas at sa lahat ng malapit sa lugar na yan, Panginoon. Lalo na, Panginoong Diyos, sila na masyadong affected, Panginoon, na pangunahan niyo sila pagpalain. Bigyan sila, Panginoong Diyos, ng kapanatagan. Bigyan niyo sila, Panginoong Diyos, ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At gayon din, Panginoon, na kung saan ang bulkan na ito ay sa halip, Panginoon, na pumutok at magdulot, Panginoon, ng pinsala, ay siya ay kumalmante, Panginoong Diyos. Nang sa gayon ay wala po sana na mga ari-arian na kung saan ay masisira muli. At gayon din ang mga tahanan at gayon din, Panginoon, na kung saan may affected din ng mga kabuhayan ng mga mangingisda at sa mga iba pa, Panginoong Diyos. Yes, indeed, Lord Jesus, we entrust this situation dyan sa bandang Batangas, Panginoon, and even nearby places sa Batangas at gayon din sa bandang Cavite, lalo na dyan sa bandang Tagaytay, Panginoong Diyos. Pagpalain at pangunahan, Panginoon, ang ahensya ng Pilipinas na kung saan ay nagmo-monitor dito, Panginoon, at gayon din ng LGU. Dyan, Panginoong Diyos, pangunahan mo sila sa kanilang mga gagawin, Panginoon. Yes, Lord Jesus, may you continue to bless the whole Philippines. Luzon, Visayas, and Mindanao, at lahat po ng mamamayan, Panginoong Diyos, sa kanilang mga hanap buhay, pagpalain niyo. Lahat po sana, Panginoon, ng pamilya individual na nasa tamang edad, Panginoong Diyos, magkaroon po ng sustainable na livelihood. Gayon din, Panginoon, pagpalain niyo, Panginoong Diyos, sa lahat po ng institution, mapagobyerno, mapapribada, at gayon din sa mga religious institution, katulad po ng mga churches, outreaches, missions, at gayon din ang mga foundations at gayon din o ano pa man nakatutulong sa lipunan. At gayon din, Panginoon, ang different sectors in the society, Panginoong Diyos, sa lahat po ng ginagampanan ng mga tungkulin at mga programa, mga proyekto sa panahon na ito, Panginoong Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang siyang umaalalay. Yes, ang iyong proteksyon, ang inyong pagsama ay mararanasan, Panginoong Diyos. At may pagtagumpay lahat po ng ginagawa with good and par excellent accomplishment, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Yes, pinagkakatiwala din namin, pinapanalangin lahat po ng mga nanunungkulan, Panginoon, sa gobyerno at gayon din sa pribada at sa lahat po, Panginoong Diyos. Na lahat po mula hanggang sa pinakamataas na posisyon hanggang doon sa pinakamababa. At gayon din sa lahat po ng mga employers at gayon din ang lahat po ng mga empleyado ay maging mabubuting mga tao at gayon din sa paggawa, sa paglilingkod, sa pangunguna, Panginoong Diyos. Upang sa ganun, Panginoon, ay tunay nga naman makaalpas kami, makabangon kami, Panginoon, sa lahat po ng larangan. Upang kami, Panginoong Diyos, ay bagaman nayuyugyug ng pandemyang ito, we can still survive, yes, because of you, because of our bayanihan, because of our unity, of our love
for one another at gayon din ang aming pagtutulungan, Panginoong Diyos, sa paglaban ng COVID-19, Panginoon, at gayon din sa lahat ng mga panalangin na kung saan ay dinadala sa inyo, Panginoon. Yes. Pagpalain mo ang buong bansang ito, pagpalain niyo lahat, Panginoong Diyos, walang labis, walang kulang at gayon din, Panginoon, sa lahat po ng bansa, sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, iahon niyo po lahat, Panginoon. Mula sa kinasadlakan tungo sa tagumpay ng buhay, tungo sa magandang lupang pangako, Panginoong Diyos, tungo sa buhay na walang hanggan, tungo sa langit, Panginoon, at tungo sa magaganda na mga probisyon, sa magaganda na mga nais mo na gawin sa bawat isa, Panginoong Diyos. Kung anuman may problema ang bawat bansa, Panginoong Diyos, yes, indeed. Patuloy kang, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa, Panginoon, ng lahat ng mga problema ito ay magkakaroon po ng karampatang solusyon, Panginoon. Yes, Lord Jesus, umasa kami, Panginoon, na lahat po sila na kung saan ay nakakaranas ng mga problema sa panahon na ito. Sila man ay individual, sila man ay pamilya, Panginoong Diyos, na mahirap po ang kanilang pinagdadaanan. Tulungan mo sila, Panginoon, na makaahon sa mga problemang ito. Tulungan mo sila na makaahon, Panginoon, sa mga pait ng buhay na kanilang niranasan. Tulungan mo sila, Panginoon, na nakaranas ng broken-heartedness. Tulungan mo sila, Panginoon, na makaahon mula sa kanilang naranasan na depression, anxieties, o whatever, Panginoon, na kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Tulungan mo sila, Panginoon, na makaahon sa kahirapan. Tulungan mo, Panginoon, na makaahon sa lahat ng larangan at aspeto ng buhay, Panginoon. Kaya nga po, pagpalain niyo ang buong tao, Panginoon. Buong Pilipinas, lahat sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, at gayon din sa lahat ng bansa sa buong sangkatauhan, sa buong sanglibutan at maging ang karagatan, himpapawid at lahat po ng iyong nilikha, Panginoong Diyos. Yes, pagpalain mo at pagalingin mo lahat, Panginoon. Yes, pasiglahin ang ekonomiya, pasiglahin ang buhay ng bawat tao at gayon din, Panginoong Diyos. Yes, ano man ang aming pangangailangan sa araw-araw, natutugunan, Panginoon. Yes, pagpalain mo rin, Panginoon, ang kahandaan ng bansang Pilipinas sa kanyang haharapin, Panginoong Diyos, na panibagong eleksyong pang-national nitong May 2022, Panginoon. Ang paghahalal na naman, Panginoon, from the national level down sa mga lokal, Panginoong Diyos. Yes, we pray for your intervention. We pray for your peace. We pray, O God, for your justice. We pray for peace and order, Panginoon. We pray, Panginoong Diyos, na kung saan, kung meron man yan ang nagbabalak na manira, magbabalak na kung saan ay magnakaw ng boto, bumili ng boto, at gayon din na kung saan mandaya sa eleksyon. Panginoong Diyos, paluin mo ang kanilang mga kamay, paluin mo ang kanilang mga paa, ang kanilang mga utak, ang kanilang mga isip, Panginoong Diyos. Upang sa ganun, Panginoon, ang sino man ang iyong pipiliin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at gayon din sa ninanais ng sambayanan, na yun po ang mapili at hindi po yung di umano na kung saan ay dinaya o kung saan yung mga magic na nangyayari. Yes, Lord Jesus. Pinagkakatiwala po namin ang kabuuan ng Pilipinas at gayon ni lahat po ng bansa, Panginoon. Gayon di, Panginoon, sila na sa kalagayan po na kung saan ay itong nangyayari na vaccination na roll out, Panginoon, sa kasalukuyan, saan man dako, Panginoon. Yes, may you continue to bless and protect all the vaccinators wherever they are. Gaya ni Panginoon, na may you bless also any brand of vaccine, Panginoon, na ito ay makatulong, Panginoon Diyos, sa ikabubuti ng kalusugan ng bawat isang matutulukan, rather than na ito ay makapagdulot ng hindi magandang epekto o kaya ikaiikli ng buhay o ano paman, kundi makatutulong na pampataas ng immune system at gayon din na magkaroon ng protection panlaban sa virus. Hallelujah. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, sa buong mundo
na kung saan ay maranasan namin ang complete flattening of the curve of this global pandemic at gayon din ng kawakasan dito, Panginoong Diyos. And may it happen, Panginoon. Tulungan mo kami with your power, with your blessing, and with your will, O God. Nothing is impossible with you, O Lord, Jesus Christ. Gayon din, Panginoon, na kung saan ang mga kapatid namin ay pinapanalangin po namin araw-araw, yes. Ang kapatid na Syra Maria Balingge ng Kabatuan na Isabela na naghihintay ng kanyang visa papunta dyan sa bandang Maldives. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Nitz Beaton, ang kanyang pagbabalik dyan sa bandang Kingdom of Bahrain, ang kapatid na Gina Angel Tolentino sa kanyang pagpunta sa Dubai, at gayon din lahat pa na pupunta kung saan man sila pupunta, Panginoon, at gayon din lahat pa na mga overseas Filipino workers being deployed sa iba't ibang bansa, Panginoon, beyond the Philippines. Well, palagi pa yung Panginoon ang iyong protection sa kanilang iyong pag-iingat, pagliligtas at pananagumpay ang kanilang trabaho. At gayon din na pagkalooban sila, Panginoon, ng good health and wellness. Yes. Now, Panginoon, mabubuting mga tao ang kanilang mga employers. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Yes. Matugunan po ang pangailangan ng mga requirements ng mga kapatid na ito na sila po ay maglalakbay patungo sa ibang bansa, Panginoong Diyos. Yes, pagkalo mo, Panginoon, ang fullness ng preparation, pagkalo mo, Panginoon, ang maayos na kalusugan at gayon din katugunan sa lahat po ng kanilang mga pangailan. Kaya nga, bless the whole family of Balingge, the family of Beaton, and whole family of Tolentino, and iba pang mga families, Panginoong Diyos. Hallelujah. Gayon ni Panginoon na kapatid na Wen Monteberhen Javier. Tulungan mo siya nang siya ay lubos na makalaya sa kanyang pinagdadaanan na depression at stress, Panginoon. Gayon ni Panginoon na kapatid na Mirna Sanchez Rapanan ng Sydney, Australia, upang malubos ang kanyang kagalingan at kalakasan. Pagpalain mo rin ang kanyang buong pamilya. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na June Apan, yes, ang hilito June Apan dyan sa bandang Gajaltinuan, Nueva Ecija. Kanyang pinagdadaanan po na cancer sa plasma, cell at bone sa pigi. Kung saan ay regular na nag-undergo ng chemo, radiation therapy dyan sa bandang Tarlac. Tulungan mo ang kapatid na ito ng gumaling, makarecover at mag-imayos ang kanyang kalusugan. Gayon ni Panginoon ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California. Tulungan mo siya, Panginoon, ang kanyang kalusugan nang ito ay mapaibayo ng kanyang magiging maganda na kalalagayan, Panginoong Diyos. Yes, tulungan mo siya ng maibsan, mapagaling ang kanyang pinagdadaan ng Panginoon na pananakit ng kanyang ulo o ano pa man, Panginoon Diyos, sa kanyang katawan, Panginoon, kalusugan. Yes, we pray for complete healing, recovery, good health and wellness, and even Reverend Rodolfo Hentalian ng Brooks Point, Palawan. Tulungan mo ang kapatid na ito, Panginoon, upang siya ay malubos ang kanyang kagalingan at gayon na kanyang financial need. And even Reverend Abet Belyesa and Don ng God's Heart Mission Church ng Hala-Hala Rizal, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, nang sa gayon ay maging maayos po ang kanyang kalusugan, lalo na po ang kanyang puso, Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Gayon din po, Ama at aming Diyos, ang kapatid na Rogerin Liaban ng Sinait, Ilocos Sur. Dalawa, Panginoon, ay makaalpas din siya sa kanyang pinagdadaanan na breast cancer, Panginoon. Di namin alam, Panginoon, kung anong development sa kanya. Pero kayo pong nakaalam, Panginoong Diyos. Pero panalangin namin, Panginoon, sa makabubuti at ikagagaling niya, Panginoon Diyos, ay mangyayari po. At gayon din ang kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Pilar, Bataan, Panginoon, para po sa kanyang kalusugan nang siya ay lubos na makaranas ng kagalingan. At gayon din, Panginoon Diyos, ang kapatid na Lady Lacandaso ng Barilao, Bulacan, Panginoon, para sa kanyang kalusugan. Gayon din ang kapatid na Lily Kagalitan, para din sa kanyang kalusugan. Iya Son Espiritu Domingo, para din sa kanyang kalusugan dyan sa bandang Qatar. At gayon din ang kapatid na Nori Bibat dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas, para din sa kanyang kalusugan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Rose Hayag Pascual, na para din sa kanyang kalusugan. O aming Ama, aming Diyos, silang lahat, Panginoon, ay tulungan mo kahabagan at pagpalain nang sila makararanas, Panginoong Diyos, ng iyong himala ng pagpapagaling, Panginoon, tungo sa maayos na kalusugan at pangatawan nila, Panginoon. Gayon din kapatid na cancer survivor, kapatid na Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, malubos, Panginoon, ang kanyang recovery at kagalingan, Panginoong Diyos. At gayon ng kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon, Isabela.
na nagdadialysis at gayon din ang kapatid na Richardson na Basifica, Panginoon, para po sa kanilang kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos, at makalalaya sila diyan sa kanilang pinagdadaanan po, Panginoon, na dialysis. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Deaconess Erlyn si Kayudong ng Rodriguez ng Davao City, Mindanao, upang malubos po ang kanyang patuloy na kagalingan at recovery mula sa kanyang tinapo na eye operation. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Carlos Mones ng Pune United Methodist Church upang lubos niyang makamtan ng kagalingan. Recovery, Panginoon, at gayon na, Panginoon, ang kapatid na Melquiades Bugnot Torres ng Dinalpihan Bataan for his complete healing and recovery, Panginoon Diyos. Pairugan niyo, Panginoon, at gayon din ang kapatid na Edna Degamo na kung saan dyan sa bandang Saipan na meron na pong taning ang kanyang buhay. Yes, Lord Jesus, pinakamakapangyarihan ka. At meron kang magagawa sa kanya, Panginoon Diyos. Tulungan mo siya upang mapalawig pa ang kanyang buhay, mapalakas pa at mapagaling ang kanyang pinagdadaanan, Panginoon, na karamdaman. Yes, ang kapatid na Ricardo Roberto na meron pong cancer sa lungs at gayon din ang kapatid na Rodrigo Santos na merong cancer sa colon dyan sa bandang Orani, Bataan, at gayon ng kapatid na Lynette Miranda na meron pong breast cancer, Gina Grospe Malyari na meron pong cancer dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. Panginoong Diyos, nagigiusap po kami na tulungan niyo ang mga kapatid na ito, Panginoon, na ang kanilang mga pinagdadaanan upang sila, Panginoong Diyos, ay makalaya sa kanilang mga pinagdadaanan po na cancer. Tungo sa lubos na kagalingan at gayon din, Panginoong Diyos, good health and wellness para sa kanila. Gayon din, Panginoon, ang complete healing recovery para po sa aming Nanay Rebelina Makatugal dyan sa bandang Balangas City, Bataan. Mapairugan niyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manena United Methodist Church, San Luis, Pampanga, upang siya, Panginoon, ay gumaling mula sa kanyang pinagdadaanan na diabetic retinopathy of left eye na kanyang hirabulag. Yes, panubaligin niyo, Panginoon, ang kanyang sight, ang kanyang paningin. At gayon din mag-normalize, Panginoong Diyos, ang kanyang creatinine at lahat po ng kondisyon ng kanyang organs at ang kanyang buong katawan, at gayon din pagpalain yung kanyang ministring ginagampanan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Glyza Matunan Alvarez na meron pong pinagdadaanan po na breast cancer dyan sa bandang San Miguel, Bulacan. Gayon din, kapatid na Nanay Julita Matunan na under bedsore at pilay, at gayon din sa mga iba pa na kaanib po ng Matunan family dyan sa bandang Angeles City, Pampanga at San Miguel, Bulacan. Yes, tulungan mo sila, Panginoon, upang sila makarecover at gumaling sa kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Noemi Lospe Lintag, Panginoon, para po sa kanyang kagalingan mula sa kanyang pinagdadaanan po na sobrang hirap sa kanyang lungs, Panginoon, marapatin niyo. Gayon din, kapatid na Pasita Gallego ng Kawayan City, Isabela, pagpalain niyo siya gumaling. Gayon din, kapatid na Engineer Loti Acebo Arwejo na nasa pag-abutan dyan sa bandang Fairview Medical Center ng Fairview, Quezon City, para po sa kanyang complete healing recovery at financial need. Gayon din, Panginoon Diyos, ang kapatid na Pastora May Rose Tandayo, para po sa kanyang lubos na kagalingan. At gayon din, Panginoon, kapatid na Pastora Abby Gabinete dyan sa bandang Puerto Princesa City, Palawan, Panginoon, para din sa kanyang complete healing recovery. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Mrs. Jean Grace Tangonan, Panginoon, na nasa Bataan General Hospital, and with all the medical procedures na kailangan niya, Panginoon, upang sa ganon ay completely mapasa kanya, Panginoon, ang mga clearances kailangan niya, Panginoon, for operation. Di namin alam, Panginoon Diyos, kung kailan po ang date ng kanyang operation. Yes, maring sa linggong ito. Kaya next week, Panginoong Diyos, pinagkakatiwala po namin ang pagamutan. At gayon, Panginoon, ang mga gagawa, Panginoon, ng operation na ito ng mga medical frontliners, mga nurses, at gayon din ang mga gamot, mga facilities, at gayon din, Panginoong Diyos, mga pagkain at mga panalangin namin. Lalo tigit, Panginoon, sa inyong magagawa, Panginoon, na himala, magkalakip-lakip, Panginoong Diyos, tungo sa lubos na katagumpayan ng operation at gayon din ng lubos na kagalingan, recovery, good health and wellness, at gayon din, Panginoon,
ang mga financial na pangailangan, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga tumutugon. Salamat po sa bawat individual, sa mga institusyon. Salamat po sa Panginoon sa mga churches, sa mga agencies na kung saan nagpapaabot ng kanilang panalangin at gayon din ng kanilang mga pagkakaloob. Yes, lahat po, Panginoon, sila na may karamdaman. We indeed continuously entrust unto you, O Heavenly Father. Yes, tulungan mo lahat, kahabangan. Makakaranas sila, Panginoong Diyos, and we claim and we declare healing upon healing. Yes, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, and even spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision. And may it happen, Panginoon, according to your will. Gayon din, Panginoong Diyos, pagpalain mo lahat. Lahat po ng nakikibahagi ng Ride On Ministry, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kalusugan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang matukunan ang kanilang mga Panginoon sa araw-araw. Pagpalain niyo sila, Panginoon, na kung saan patuloy sila na tumatatag sa kanilang pananampalatay. Lumalago ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. At gayon ni Panginoon, anumang pananagutan, anuman na kanilang mga kabigatan sa buhay, Panginoong Diyos. Binibigyan mo sila ng talino, ng kahusayan, ng wisdom and knowledge, kaparaanan upang matugunan ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. Yes, Jesus, patuloy ka po na sumakanila, sumamin lahat, at gayon din, Panginoon, sa buong araw na ito, at gayon din sa buong magdamag, at gayon din sa buong linggong ito na amin pong haharapin. Yes, may you be with us. Your power, your inspiration, your enlightenment, O Lord Jesus Christ, and your word that will nourish us, O Lord Jesus Christ. Yes, lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong pinapanalangin, kasama ang aming pagtatalaga muli ng aming mga buhay, pamilya at lahat-lahat. Gayon din sa aming paghingi ng iyong pangunawa sa lahat po ng aming mga kapalpakan, ng aming mga kakulangan, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Yes. Thank you, Lord, for being with us, for hearing us, and even for providing the answer to all of our prayers. Yes, Lord Jesus, your will be done. In the mighty name of Jesus, we pray. Yes, lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Yes, kumusta po tayo mga kababayan, mga kapatid sa ating Panginoon? Kumusta ang mga buhay ninyo, pamilya ninyo? Kumusta ang mga trabaho ninyo? Ang inyong mga ministeryo, mga lingkod ng Diyos? Kumusta kayo? Saan man kayo naroon sa pagkakataon na ito? Yes. Ang Ride On Ministry ay tunay naman na pinapaabot sa inyo ang panalangin sa bawat isa sa inyo. Yes. Ang Ride On Ministry, patuloy ko na sinasabi, God bless and protect us all always to the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Gayon, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. Yes. Gayon, to God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen unto the Lord and Jesus Christ. Thank you so much for being with us. Your presence and even yung inyong mga comment at gayon din ang inyong pag-like sa pag-follow ninyo sa ating page at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry. Thank you very much. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Tingnan natin kung hindi po magkakaroon ng problema ng pag-scroll natin itong ating monitor. Kung hindi man ay babasahin ko na lamang sa aking fan page. Hallelujah. How are you, my dear, Sister Elijah Tangunan? Yan, sa bandang may kawayan na Bulacan. Yan, shuttle with yan, mga Bulacanos. God bless Tangunan family. Pahalapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment. Amen. Amen to, sa Panginoon. At thank you so much. God bless you. At ganyan mo lang sa ating kapatid na, how are you, my dear, yes, how are you, my dear, Sister Araceli Vicente? Shout out dyan sa bandang, Seattle, Washington. Yes, United States of America. Shout out dyan at God bless you always and the whole family at gayon din ang mga apo ninyo, yes, mga anak ninyo, mga manugang, lahat kayo dyan ng mga Pilipinos, pagpalain at pangunahan ng Panginoong Diyos. God bless you all, Vicente family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ang kanyang comment.
I am watching. Thank you very much. To God be the glory. Gayon po na sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes. Brother Nehemias Orpiada from the city of Malabon. Yes, city of Pansit Malabon. Puri ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, sa tulubid yan. Sito Malabon at God bless Orpiada family. Palapakan po natin sila na dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay amen po, Bishop. Amen sa Panginoon. Thank you so much. Namimiss ko tuloy ang Pansit Malabon. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Yes. Mula sa ating kapatid, Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. Nakabasid dyan sa bandang Church by the Highway. Yes, at Christian Valleys School, yes, Aguinaldo Highway, Bacoor City, Cavite, yes, Shadow Bidyan at God bless you and your family and your ministry. Palapakan natin sila lahat dyan, purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much for your kaloob. Purihin na Panginoon, palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah. Thank you so much for your emoji of palakpak na meron tumatalsik na kulay yellow na tatlo. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord at amen sa ating Panginoon. Yes, gayon din mula sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes, Pastora Balita Celestina ng Binangon ng Rizal, dyan sa bandang Talim Island. Yes, po rin ang Panginoon Diyos sa atin dyan. Yes, God bless you all. At gayon din sa mga mission churches dyan sa mga barangay. God bless Celeste family and even your ministry and leadership through your loving husband. Yes, missionary pastor James Jaime Celeste. God bless you all and your ministry and leadership. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord na kanyang comment. Yes. Praise God. Amen at amen with emoji of prayer and heart. Purihin natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. Purihin ang Panginoon at namimiss natin ang Talim Island. Purihin natin ang Panginoon at gayon mo na sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes, Bishop DSE Reverend Joe Vicente ng Ipasat Pasa online ministry tuwing alas 5 ng umaga. Gayon din sa outlook dyan sa bandang sa Gift Methodist Church, Tayabas City, Quezon, at gayon din ng kabuuan ng distrito na iyong pinangasiwan. Rilake, Rizal, Laguna, Quezon District ng sa ilalim ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference, shout out with Jen and your ministry and leadership. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes. Bishop Joe Vicente, thank you so much for your kaloob. Puri ng Panginoong Diyos at sa lahat ng mga nagkaloob. Yes, ang kanyang comment. God bless you, Bishop Alito. Healing and provisions for Ate Jean. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed claim and declare. Amen at amen sa Panginoon. Thank you very much. Hallelujah. Yes, gayon din po lang sa ating kapatid. Yes. Yes, how are you, my dear? Yes, Erlincy Kayodong, dyan sa bandang Digonis, yes. Yes, bandang Davao City, Mindanao. Sa atul bigyan at God bless you all. God bless Kayodong Rodriguez family. Palapakan po natin siya lang dyan. Ulihin natin ang ating Panginoon Diyos. Ang kanyang comment ay mapagpalang araw po sa inyo, Bishop and Mama Jean. Ganon din sa lahat ng Karaydon Ministry. God bless with emoji of salitan. Yes. Responsive emojis ng heart at gayon din ng prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you so much. Mapagpalang araw din sa inyong lahat dyan sa bandang Mindanao, lalo na sa inyong buong pamilya. At gayon din mula sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes. Kapatid, yes, Educator Jocelyn Makatuggal Bakling ng Yes, the Living Water Methodist Church, Barangay Kabkaben, dyan sa bandang Maribeles, Bataan, sa Atulabid dyan at God bless you all. Baklig family and even your ministry and leadership. Palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord. Amen sa Panginoon Diyos. Ang kanyang comment ay, yes, thank you very much, Bishop, to all your prayers on the people's concerns na sasagot ng oo at sa hindi. God knows best.
At yes, and a channel of blessing every day. Puri na Panginoon. To God be the glory. Hallelujah at praise the Lord. At amen sa ating Panginoon. Yes, tunay nga naman ang Panginoon ay tumutugon. It may be yes, it may be no, and it may be wait. Yes, it may be pray and pray and pray until it happens. Yes, panapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. Yes, how are you, my dear Sister Achi? Yes, puri ng Panginoon. Kumusta ka, kapatid na Achi? Yes, dyan sa bandang Cebu City, Visayas, puri ng Panginoong Diyos. At ingatan kayo ng Panginoon dyan. Pagpalain ng iyong ministry. Pagpalain din ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Tuming alas 7 ng gabi. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain natin ang Panginoon ng mga nagsesermon at gayon din ng mga nanalangin at gayon din ng mga nakikinig. Yes, hallelujah. At salamat sa iyong comment. Palapakan natin. Purihin ang Panginoon. Hindi ko mabasa at biglang gumanon. Purihin ang Panginoon. Yes, how are you, my dear Regional Bishop Roger Marquez ng Palawan Methodist Regional Conference, Shuttle Vigilant. God bless you all. God bless Marquez family and even your ministry and leadership to your regional constituents. Palapakan natin. God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay magandang umaga po. Thank you very much at magandang umaga rin sa inyong lahat dyan. Gaya di pala sa ating kapatid na yes, Educator Jocelyn Makatugal Bakling. Yes, added comment, puri ng Panginoon. Ang kanyang comment ay yes, lumaktaw. Yes, hindi natin nakita. Salamat sa iyong comment at gayon din ng kapatid na yes, Deaconess Ruth Tumikos ng Magoong, yes, United Methodist Church, Bayan ng Lilamo, Lanao del Norte, Mindanao, Shuttle Bigyan at God bless you all. God bless Tumigos family and even your ministry and leadership. Palapakan natin. Thank you very much sa iyong comment. Yes, hindi ko na mabasa at pag-ganon-ganon. At gayon din sa ating kapatid Lay Minister Leonora Dato. Yes, yan doon sa bandang Dubai. Shuttle Bigyan at God bless you and your ministry. Yes, whole world. Friendship, yes, Prayer Brigade laban sa COVID-19. Tumayang alas 7 ng gabi at gayon din ang iyong International Bible Study Online tuwing alas 3 ng hapon. Yes, God bless you all. Pagpalain ka ng Panginoon. God bless Dato family. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. Comment na hindi ko mabasa sapagkat gumaganong-ganon. At gayon din nakita ko kanina ang comment ng kapatid yes, Norabel de la Cruz, diyan sa bandang Cabanatuan City, Nueva Ecija. Puri ang Panginoong Diyos. Praise the Lord for your presence and may the Lord continue to bless you. Thank you for the comment. Amen. Sinabi mo para paka natin sila lahat dyan. Hallelujah. At praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, kapatid na Elijah Tangonan, added comment. Yes. Yes, good morning to everyone. Bishop Lito, the singing bishop. God bless po. Thank you very much. So God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord at amen sa ating Panginoon. Yes, ang comment ng ating kapatid na Deaconess Tumikos. Good morning po, Bishop Lito Tangonan, Ma'am Jean, and everyone watching. Thank you very much. Likewise. At gayon din po mula sa ating kapatid yes, Teresita, yes, Herman ng Baguio City. Shout all of it dyan at God bless Herman family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment. Blessed yes, Monday morning, Bishop and family, and to all Ride On Ministry. Keep safe. God bless us all. With every G of kumakaway at gayon din ang puso ng may stars at gayon din ang prayer. Thank you very much. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Yes, meron pong problema yung ating monitor. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Yes, anyways, sa lahat po ng hindi po natin mabasa ay sorry po at purihin ang Panginoon at pero babasahin ko yan po sa ating
fan page. Anyway, thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. So, inspiring and uplifting sa lahat po ng mga comments ninyo na ipinaparating. And of course, your presence at gayon din ng lahat po ng inyong pagkikibahagi. Nakita ko rin mukha ng ating kapatid na kanina, yes, sa Tito Corson Navarro, dyan sa bandang Sito Balanga, Cavite, Bataan, sa Tulbijan at God bless Navarro family. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kapatid na, yes, Brother Ernel, Every Step, Every Nation, dyan sa bandang USA, sa Tulbijan at God bless you and your family. Hallelujah. Praise the Lord. Kita ko rin mukha ng ating kapatid na Brother Erning Agcanas dyan sa bandang Barangay Silangan ng Quezon City, Metro Manila. Si Atol Bigyan at God bless Agcanas family. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din kita kong mukha ng ating kapatid na Mother Nelda Nunan dyan sa bandang United States of America. Sa Atol Bigyan at God bless Nunan family. Hallelujah at praise the Lord. Kita rin mukha ng ating kapatid na Tisoy Garcia ng Hermosa Bataan kanina dyan. Sa Atol Bigyan at God bless you. Hallelujah, praise the Lord. At gayon yung kapatid na Minerva de la Cruz dyan sa bandang Calaca City, Batangas. Sa Tulbijan at God bless de la Cruz family. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. At tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. At siyang ating maasahan sa lahat ng panahon. At siya po ang ating masasandalan sa lahat ng pagkakataon anuman ang ating pinagdadaanan sa araw-araw. Siya lagi ang ating maasahan. Hallelujah. Salamat po ng marami. Yes. At ngayon ay tanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church of by Jesus Christ throughout all ages, world without end. Amen. Then the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen at amen. Yes, amen sa ating Panginoon. Ang Ride On Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa body sa atin. Bago tayo magpaalam ay atin pong batiin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, sa malaki ay ganon. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Itaas natin ang ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Yumuko tayo at gayon din tingnan naman natin at na mayroong kasamang napakasarap na ating pong mga ngiti. Palapakan natin ang bawat isa atin. Palapakan natin ang ating mga kasama dyan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At shout out po sa lahat ng mga taga-Luzon. Palapakan natin sa lahat po ng mga taga-Visayas. At gayon din sa lahat po ng mga taga-Mindanao. Hallelujah. At sa buong Pilipinas. At sa lahat po ng mga OFWs. Hallelujah. At sa lahat po ng bansa sa buong mundong ito. At gayon din, shout out din sa ating Panginoon sa Kristo sa langit. At gayon din ang mga angels niya. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Ang oras sa pagkakataon na ito ay 11:05 ng umaga. Puri ng Panginoon Diyos at may we enjoy the whole day. Yes, at ganyan pong magdamag at gayon din na kung saan may we enjoy the food being prepared or ihahanda pa lang natin sa ating hapagkainan. Puri ng Panginoon Diyos with thanksgiving at gayon din ang pag-alaala sa ating Panginoon at gayon din sa mga kinasangkapan ng Diyos. Katulad po ng mga farmers, mga fishermen, mga pinanggagalingan, mga maggugulay, mga nag-aalaga ng mga hayop na kinakain natin, yes, at lahat pa, i-bless natin sila, pagpalain ng Panginoon sila at gain ng kanilang mga pamilya. Hallelujah, praise the Lord at amen sa ating Panginoon. Yes, ang Ride On Ministry pansamantalang papaalam mula episode 495 tungo sa maraming episodes pa. Yes, puri ang Panginoon Diyos sapagat sa araw po ng Sabado ay mararating na po natin ang 500 episodes nitong panahon ng pandemya o kaya bago magpandemya simula noong October 7. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord.
At ibinabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito until we meet again. Hallelujah at praise the Lord. Bye-bye po sa bawat isa atin. May we continue to receive the embracing love of the Lord that Jesus Christ sa bawat isa sa atin. And may we fulfill our duties and responsibilities for today and beyond. At gayon din, may we overcome lahat ng ating haharapin. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah!